Isang malamig na hapon, Pilipinas. Huling araw na ng Nobyembre, ramdam na ang simoy ng Pasko. Ramdam na rin ng marami ang gastusin, lalo na't marami ang anak na ginaduhan. Kaya paano na lang kung hindi sapat ang kinikita para tugunan ang pangangailangan ng mga anak? Nito lang Lunes, 26 ng buwang ito ng Nobyembre ang inihain sa Kongreso ang bagong bersyon ng RH Bill. Kaya ngayon, muli nating ilalaan ang 1 oras at kalahati ng programa para himayin ang ilang mga aspeto ng posibleng epekto ng RH Bill sa sambayan ng Pilipino. Ilang buwan na ang nakararaan ng talakayin natin dito sa ating special forum ang mga usapin tungkol sa Reproductive Health Bill. At tila marami sa atin ang nabitin dito sa episode na ito. Kaya ngayong ay muli nating bibigyan puwang ang koneksyon ng Reproductive Health Bill sa kahirapan at sa lumulobong populasyon ng Pilipinas. Sinasabing mabigat na isyu sa ekonomiya ng ating bansa ang lumalalang populasyon at mga tao ngayon. Siya lamang sinasabi na sanhing lumalaki ang kahirapan sa bawat Pilipino. At sa bagong bersyon na ito ng RH Bill, ay kasama raw na tutugunan ang problemang ito sa ating bansa. Ako po si Gio Dizon. Ako naman po si Cathy San Gabriel. Attorney Mark Castrodes po, at sa ikalawang pagkakataon ay samahan ninyo po kami sa isang mainit na talakayan ukol sa pinag-uusapang issue sa bansa, ang Poverty and Reproductive Health Bill, a PTV Special Forum. Sa pagpasok ng taong ito, niyanig ng ilang mga kontrobersyal na isyong panlipunan ng ating bansa. Sama-sama ang mamamayan na nagbahagi ng kanilang mga kuro-kuro ukol sa mga usaping hindi makakailang lahat tayo ay kabahagi. Isa sa mga isyong ito ay ang pinagdedebatihang House Bill 4244 o mas kilala sa tawag na Reproductive Bill. Umani ng iba't ibang reaksyon sa publiko ang RH Bill. Maraming grupo ang tumutuligsa sa sinasabing panukala dahil sa lumalabag daw ito sa ilang utos ng simbahan at moralidad. Ngunit sa kabilang dako, marami rin namang nagbibigay suporta rito dahil sa problema ng paglobo ng populasyon ng ating bansa. Kaugnay nito, ayon sa isang pag-aaral na ginawa ng UP School of Economics noong taong 2008 na pinamagatang Why the Poor Have Many Children, kada isang mahirap na pamilya ay mayroong 5 anak. Sa kasalukuyan, humaharap ang RH Bill sa mga posibilidad ng revision at amendments. Ngunit sa huli, umaasa ang lahat na magkakaroon din ng solusyon ang problemang ito. Ang RH Bill nga ba ang babawas at kalaunay tutuldok sa lumalalang problema sa populasyon at kahirapan? Magkakaroon nga ba ng iisang boses ang mamamayan ukol sa isyong ito? Ngayong hapon, muli nating himayin ang mainit na issue ukol sa Reproductive Health Bill dito lamang sa PTV Special Forum. Magandang hapon po muli, lalong-lalo na sa mga suki nating viewers dito sa Telebisyon ng Bayan. At Mark, heto na tayo muli at tinupad na natin ang hiling ng marami na ibalik ang talakayan tungkol sa RH Bill dahil kapag itong RH Bill ang pinag-uusapan ay maraming mga kuro-kuro ang pumapasok, maraming sektor ang nag-iingay at maraming ordinaryong mamamayan ang mukhang apektado na rin ng usaping ito sa RH Bill. Tama, Gadi, talagang apektado ang ating mamamayan at maraming issue ang pinagdedebatihan. Nariyan na po yung abortion, contraceptive pills, nariyan na po yung family planning, natural o artificial. At pag pinag-uusapan po yung mga debating yan, napapag-usapan din po yung papel ng overpopulation sa kahirapan sa ating bansa. Naku Mark, tila mukhang masalimuot, paikot-ikot at sanga-sanga na nga ang isyong pumapalibot dito sa RH Bill. Kaya nga, ibinabalik natin ito, Kati, para malinaw. Talagang mapag-usapan natin. Let us put a spotlight on poverty dahil nga ang pinaglalaban ng ating Pangulo ay mawala yung kahirapan sa ating bansa. Mahirap-hirap yata, Mark, na makita ang relasyon ng mga yan. Buti na lang ay meron tayo ngayong mga experts at advocates dito sa ating panel para i-align ng mga ito at bigyan linaw ang bawat kwestiyon ng
mga mamamayan. May mga technical na aspeto, meron din po moral, pero ang pag-connect po, yung mga relasyon ng mga konseptong pinag-uusapan, sila ang makakasagot. Pakilala na natin sila, Cathy. Kasama po natin ngayon sa ating studio, Asek Lila Ramos Shahani. Siya po ay mula sa Human Development Cluster and mula sa NAPSI. At kasama din po natin, representative ng DSWD Poverty Reduction Bureau, si Sir Amado Abasa. At siya naman isang bahagi ng kabataan at mula sa The Varsitarian, ang official school paper ng UST, si Lorenzo Luigi Gaya. At makakasama din po natin, representing the Methodist Church of the Philippines, Bishop Rudy Juan. At dito naman sa kabilang sidemark, kasama natin si Miss Lisa. Siya po ay ina ng 14. 14 Oo. Ako mamaya, tatanungin natin kung paano nangyari yon. Yes, at sa hanay po ng kababaihan at kabataan, pinagsamang lakas ng kababaihan at kabataan, Ma'am Lina Bacando. At syempre po, mula sa grupong Pro-Life Philippines, Mr. Lito David. At syempre, kumakandidato. Yes, kumakandidatong senador mula sa partidong Ang Kapatiran. So, umpisahan natin, Mark, ang ating diskusyon by asking one of our guests. Siguro, si Mr. David kasi kahapon ay nandun siya sa lower house. Alamin natin ang current estado nitong RH bill sa mababang kapulungan ng Kongreso. Isang mapapagpalang hapon po sa inyong lahat. Yung nangyari po sa House of Representatives last Monday, kung matatandaan nyo, napakatagal na hindi umuusad ng RH bill sa House, no? So ang ginawa nila, naggawa sila ng bagong draft ng committee report, no, ng HB 4244. Pagkatapos i-distribute ito sa mga miyembro ng Kongreso. Nung Lunes, habang kami ay nagbabantay na kung ano ang mangyayari, dahil after ipinatawag yung mga congressmen sa Malacanang, no? Pagbalik nila sa House, bigla na lang pinag-usapan yung bagong draft, no? At nagbibabotse, kaya ang nangyari, may bago tayong draft na pag-uusapan na RH bill. Hindi na yung original na HB 4244, pero the same number, pero may mga amendments na pumasok. Okay, pero yung 4244 po, nasa period of amendments pa po siya sa mababang kapulungan. Just a follow up po, kasi merong lumabas na dine-delay daw ng mga anti-RH congressmen itong pag-usad ng RH bill sa Kongreso. Hindi po totoo yun. Ang katotohanan nito, kaya yung nadidelay, dahil yung mismo mga pro-RH, kulang yung passion nila para itulak. In fact, parating present yung mga anti-RH, yung pro-RH ang parating absent. Kaya parating walang quorum. So, anong gagawin mo kung walang quorum? Bakit naman magtatransact ng business ang Kongreso na walang quorum, ano? Mali naman yon na pag-uusapan mo yung isang bagay, magpapasa ka ng batas na wala ni kalahati ng representante ng ating mga mamamayan. So, hindi isang kasinungalingan yun na dinidelay ng mga anti-RH yung passage nitong bill na ito, no? It's the lack of passion ng mga pro-RH na nagdi-delay nitong passage ng RH bill. Cathy, gusto kong tanungin si Asek Shahani. Asek, gaano kahalaga ang magkaroon ng RH bill sa development goals ng ating bansa? Ano magiging contribution nito, if ever, dun sa ating mga tinitingnang goals sa anti-poverty, dun sa ating development goals na nilatag ng ating Pangulo? Magandang hapon po at salamat po sa pag-imbita ninyo. Alam niyo po, napakahalaga ng tanong na yun. Yung lowest 20% po ng ating population has a birth rate that is double that of the national average. So if our fertility rate po, if you look at Dr. Cora Raimundo and Dr. Ernie Pernia from UP, they will say that our fertility rate po, which is the highest in the original ASEAN countries, no, it's 3.3%. It's very high po. And yung lowest 20% ng ating population, yung pinakamahirap, sila po ang double. So,
ang RH bill po, hindi naman nakakatulong yan sa mga mayayaman o sa may kaya kasi sila naman po, may access naman sila. It's really for the poor who really need help. Now, at the moment, we have the worst poverty situation in the entire ASEAN 4 region. And we have the dubious distinction of being the 12th most populous country in the world. And we're facing serious environmental scarcity po. So, according to the National Statistics Office, we will be 103 million by 2015. So this is not something po to take lightly, and it's not really a matter of religion or ideology. It's a humanitarian crisis po, and it's environmentally potentially disastrous po. I mean, we have to take it seriously. Sa DSWD naman, sila kasi Mark yung in charge sa pag-handle nitong ating mga kababayan at pagdidistribute nitong conditional cash transfer ng ating pamahalaan. Tanungin natin, Mr. Basa, gaano po kalaki ang ginugugol ng pamahalaan para po ibigay dito sa mga pinakamahihirap na pamilya na karamihan po nga ayon na kay ASEC ay sila yung mga mararaming mga anak? Magandang hapon po sa lahat. I just want to anchor my comments sa comment po ni Ase kanina. Yes. Kung iikot po tayo sa mga lalawigan, yung mga mahihirap, sila pa yung merong maraming anak. No? Population growth really increases social costs, cost of services. And yung basic argument naman natin is the greater the number, the greater the demand for discussed natural resources and other man-made resources as infrastructure and investment or capital. So talagang malaking epekto din po. Though malaking bulk ng pondo ng gobyerno nasa DSWD ngayon, relative nga sa implementation ng Pantawid Pamilya, the same is true when we talk of number of poor children na registered po sa program. Yes, sir. Kaya meron tayong narinig, Kathing, facts, figures, itong mga datos ng National Statistics and Poverty. Gusto kong tanungin si Lorenzo Gaya ng Varsitarian. In the light of itong mga facts na binanggit nila, anong posisyon ng inyong organisasyon? Good afternoon po. Tulad nga po ng University of Santo Tomas, we are firm on our stand that we reject the RH bill. Kasi po, yung logic po kasi na pinapresent ng RH bill, which I think is mali, parang poverty is caused by the poor. Tapos, parang ang gagawin dyan, bibigyan sila ng condoms and contraceptives, imbis na pagkain. Dahil maraming may hirap na uneducated, dapat provide sila ng sex education, imbis na totoong education. Ayun po. Education rather than sex education. Oo. Pero karamihan kasi dito sa mga contraceptives na ito, Mark, ang gagamit nito ay kaming mga babae. Kung sakasakaling maipasa itong RH bill. Tanungin po natin itong ating mga guest na kababaihan. Si Miss Lina Bacalando dito sa pinagsamang lakas ng kababaihan at kabataan. Bilang babae po, ano po ang posisyon ng inyong samahan dito patungkol dito sa RH bill? Kami po ay pabor doon sa nakasalang batas. Actually, 14 years nung isinalang to bagong panganak ko yung bunso ko. Nakita ko po kung gaano kahalaga yung mga pagpaplano ng pamilya ng mag-asawa. Malaking tulong to kung napaplano kasi ng mag-asawa kung ilan yung kanilang anak, mas mapapangalagaan po namin at mas mapapaaral. Ako po, ang nanay ko po, 18 ang kanyang mga kapatid. Wala pong nakatapos sa kanila kahit man lang high school. Oo, nakakakain, nabibihisan, pero hanggang dun lang po. Kaya nga nung kami na, sa nanay ko na, 4 po kaming magkapatid, pero kahit po kami, dahil sa kahirapan, wala rin pong nakatapos sa amin. Kaya nung ako na ang nag-asawa, mas gusto ko mas konti pa doon sa 4. So, ang gusto ko po talaga 2. Kaya lang hindi po ako niligate. Nag-try ako dahil bata pa daw ako. 2 pa lang yung anak ko. Dinagdagan ko po kahit para lang makakuha ng serbisyo na gusto ko. Kasi alam ko na wala naman pong permanenteng trabaho yung asawa ko. Ang asawa ko po ay isang mananahi. So, magkano lang pong kinikita. Ako po ay isang may bahay.
So, yung kaalaman tungkol sa family planning at magpaplano, hindi po namin matutunan yun sa aming mga magulang. Kasi ang tinuturo nga nung natatandaan ko laging sinasabi ng aking ina, maging mabuting ina ka kung inaalagaan mo ang iyong asawa at mga anak. Pero paano mo kasi sila maaalagaan kung wala ka namang sapat na maibibigay doon sa iyong mga anak? Dahil po 3 lang yung aking anak, sa awa po ng Diyos kahit po hindi po ako nakatapos at nagtatrabaho ako isang volunteer, nakikita ko talaga yung kahirapan. Napaaral ko po yung aking mga anak. Pero ilan lang po yung kagaya ko. Napakarami po sa komunidad. Sa Malabon po ako nakatira kung saan isang napakalaking squatter, 55,000. Napakarami pong namamatay sa pagbubuntis at panganganak. Marami din hindi nakapag-aral yung mga anak. Pero itong nabanggit, Kathy, meron kang benefit sa ating poverty reduction, meron kang pag-reduce ng ating gastusin para masustain yung ating komunidad. Pero meron din nababanggit na argumento, social cost daw, yung epekto nito, it might promote promiscuity. Anong tingin nila, Bishop Rudy Juan, dun sa social repercussions naman kung mamigay ng condom o magturo ng sex education? Bishop? Maraming salamat sa pag-imbita nyo sa amin mula sa United Methodist Church, and I would like to present to you the position of our denomination, the UMC. Ang tanong ay, ano ba ang epekto nito sa social life ng mga kababayan natin? From the point of view of the church, tayo ay naniniwala na mas maganda na may paalam sa mga kababayan natin. Mas maganda na meron tayong responsible education at through printed materials and media, malaman nila para they will have a wise decision kung ano yung kanilang susundin. Naririnig ko si Sister, ang kanyang sinasabi ay merong kinalaman sa ating pagiging responsible parent, na meron tayong kakayahan na ibigay ang magandang kinabukasan sa ating mga anak, ay ito't magsisimula sa kung ilan ang gusto nating maging anak. Ang iglesia, ang aming church, ay merong ginagawa dito, at nagpapasalamat kami dahil kami ay kabahagi ng issue na ito. Kanina nagkwento na si Miss Lina. Tanungin naman natin, ito talaga from experience talaga, speaking from experience, si Miss Lisa, dahil po kayo po ma'am ay 14 ang anak, na nagsasabi blessing naman talaga ang isang sanggol, isang bata. Pero sa napagdaanan niyo po, would you think na mas magiging maganda para sa nakararami, lalo na sa mga kababaihan tulad natin, itong pagpapasa ng RH Bill? Opo. Mas maganda nga po yung kung may pasa yung RH Bill. Katulad ko, marami po akong anak na puro babae. Kaya pagod po sa akin, para yung mga anak ko, hindi rin sila matulad sa akin na magdami ng anak. So, sa tingin niyo po ba talagang gagamitin? Kasi halimbawa, gumastos yung gobyerno ng pagbili ng condom o contraceptive device at ipapakalat sa mga health centers. Sa tingin niyo po ba gagamitin ng tama ng ating mga kababayan yung ibibigay kung sakasakali ng gobyerno? Ma'am? Siguro naman po sa tama. Ayan, mamaya tatanungin pa natin yung namang anti-RH advocates. Samantala, tumungo po tayo sa ating kasamang si Gio Tingson para sa mga tanong mula sa ating audience at Twitter and Facebook account. Maraming salamat, Mark at Kathy. Na pumapasok na yung mga katanungan mula sa Facebook at sa @PTVPH sa ating new media desk. Pero unahin ko yung mga guest audience natin ngayon. Meron tayong mga kasama mula sa University of Baguio, University of Santo Tomas, at syempre Pamantasang Lungsod ng Maynila. Unahin ko na si Andre Santiago mula sa UST. Andre? Hello po. Ano po masasabi niyo sa sinasabi ng iba na tama lang magkaroon ng maraming anak dahil itong mag-angat sa kanilang kahirapan? Yung maraming anak, yung paniniwala kasi siguro dati nakakatulong sa farm, nakakatulong sa negosyo. With more kids, you have more people helping you out. Strength in numbers. Oh, yes. Oo. Sino kaya papasagot? Sino ang gusto sumagot?
Okay. Merong anti-RH muna, tsaka pro-RH. sige. Anti muna. Naniniwala po ako doon. Ayon nga sa HSBC, sa kanilang projection na magiging 16th largest economy ang Philippines by 2050, assuming na yung trend na large population ng Philippines ay magpatuloy. Kaya hindi ko maintindihan yung argument na yung overpopulation yung nagkakos ng poverty. Okay. Asek? Salamat sa tanong niyo. I think may point naman yung sinabi ninyo. Kaya lang sa economics po, mayroong idea na tinatawag na marginal productivity. So parang mayroong, in a closed system, mayroon yung tinatawag na optimum point. So parang if you have a family and if you have a farm and this is your farm, this is the size of your farm, the optimum size, the optimum amount of children where you will have maximum productivity could be, say, 3 children or 4 children. At a certain point, kung lumampas ka ng 3 o 4, pagpadagdag ka ng padagdag, you can demonstrate it in an economics graph na bababa ng bababa yung productivity ng farm ninyo. That's an economics fact that has been established by Malthus. Parang at a certain point, hindi na rin kayo magpo-produce o magpo-progress. And I think that applies po to the point that you made, na we can only be an economically successful country if we do not go beyond the specific thresholds that we have. If there's too many human beings, we'll simply implode. It's an economic reality po. Ano po ba yung threshold? I just want That's to the know. question. Well, it depends on the size of the land area and the number of human beings you're talking about. But you can't keep increasing the number of humans in an area and then hoping for the best, that it's going to keep increasing efficiency. It's logical, di ba po? It makes sense na if this is your small space and we put 20 people and 50 people and 100 people, it's still going to keep yielding. Di ba? It makes sense. It's logical. We keep going back to that big argument, Kathy, no? Will our numbers make us rich in 2025 or will it make us poor? Kaya yung... Yes, Gio! At syempre, narinig niyo ang two sides of the coin. No? Tinignan natin dami ng populasyon at syempre sa aspeto na yun, kung ano ba talaga yung maximum size. Pero patuloy tayo magdedebate pagkatapos ng ating break dito sa Poverty and the RH Bill at PTV's